nasa bagong Pilipinas na tayo. May bisita po tayo ngayon. Mamaya, si New Luna magpapakilala sa kanila. At hinihintay pa natin yung isa. Ito na nga yung sinasabi naming sorpresa. Kaya, Koy, anong masasabi mo sa ating ngayon? Maganda yung bisita natin, in fairness. Sobrang ganda nito. Fresh from Netherlands. De, joke lang. Mga kapatid, welcome back po sa ating Bengador ng Bayan kung saan walang takas ang mga may sala ngayon. Isa dito sa ating tatalakayin ay napakarami nito sapagkat gustong malaman ng ating mga kababayan ang katotohanan kung saan nagtatago itong mga nangyaring karumal-dumal na masasabi nating kalokohan sa taong bayan. At mamaya may makakasama tayong isang bigatin at napakagandang bigatin. For the first time in history sa balat ng lupa, dito lang mangyayari yan sa Bengador. Nyolo, ano nga yun pare? Magandang araw sa inyo lahat. Andito naman po ako si Nyolo. Dito po sa Bengador, bebenggayin natin ang mga fake news, bebenggayin natin ang mga talipandas, bebenggayin natin ang mga namemeke sa ating mahal na gobyerno. Dahil sa Bengador, kami ang apoy na susunog sa inyo. Ang lupit po ng guest namin. Yung mga DDCs dyan, nako, stress na kayo kay Sarah nakaraang gabi, kay Ramil. May stress kayo ngayon, dalawa to, sunog. Partner, pero teka lang, mawalang galang, no? Magpa-panic mode sila ngayon. Pero unahin na natin ipakilala kasi kung sino na nauna. At saka ladies first daw. Ladies first. So, nandito na nga sa aming tabi, sa ating studio, kasama natin ang grabe. Hindi ko alam kung paano ipapakilala to eh. Dapat may kumakanta. Hindi, partner, Boss Mike, dapat may kumakanta bang pinaikilala to. Magbanggit ng kapangalan. Kami. Ayan, kakanta ka habang pinapakilala ko. Sige. Ito na. Okay ba? Banat nyo lang. 2, 3. Ito na! Walang iba. Kung hindi ang kinaiinisan, talaga namang nangingisa yung mga DDS dito kapag sumasagot. Walang iba kung hindi si Attorney Claire Castro. Yes! Good afternoon, Boss Mike, Nyolo, and Koy. Talaga ba? Nagagalit ba sa akin ng DDS? Hindi ako aware. Hindi ako aware. Talaga. Promise. Hindi ako aware. Alam mo, Yusek, minsan nga natatawa na lang kami sa kanila. Bakit? Kasi paulit-ulit yung sinasabi nila eh. Minsan nga nagagaya ni Koy at ni Nyulo. Alam mo kung ano yun? Ano? Si Auntie Claire darating. Si Auntie Claire. Grabe. Alam mo, Yusek. Banat na kanila yun. Banat na yun. Yung Auntie Claire. Banat na yun. Hindi kasi nakasaktan mo ba kayo doon? Yung sinabarat nilang anti-clear daw kayo. Parang yung pambobong barat nila, sasaktan ba kayo doon? Unang-una, hindi ko naman sila napapakinggan lahat. Hindi ko kailangan pakinggan yung alam ko, wala naman ako matututunan. Diba? So, ba't naman ako pupunta sa level na alam kong baka yung utak ko mawala sa aking ulo. Pero yan yung Yusek, yan yung sinasabi nila na, yan ba, nung una? Nung unang narinig ka nila. Yan ba yung kapalit nung, sino ba yung pinalitan na, si Jay Ruiz ang pumalit. Si Chavez. Chavez. Yung pinalitan. Sila ba yung kapalit? Ba't ganyan yung mga sinasabi? Nga. Parang galit. Nagulat sila kasi, di ba noon walang sumasagot para kay Pangulong Bongbong Marcos? Walang mga nagsasalita eh. Pero Boss Mike, di ba, meron kang nabanggit na panaginip mo. Sabi mo nga sa panaginip mo, kung nagkataon na nawala na yung dating kailangan may pumalit na mas matindi. Napanaginipan kasi ni Boss Mike na isang babae daw ang papalit. At ang sabi sa propesiya ng mga DDS, isang babae ang lilitaw mula sa social media at tumurog sa kanila. May kulang pa yun mula sa DDS at grupo ng Ampalaya. Kilala siguro na Yusek yun, yung Ampalaya na tinutukoy ko. Pero I'm very happy because tinanggap ni Yusek Claire Castro yung opportunity na magtrabaho sa kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi
simula nung dumating si Yusek Claire, aminin natin to, partner, lahat ng bara, lahat ng tinapon nilang tae sa atin, bumalik eh. 3 times sa kanila. Kaya nga kumakain sila ng tae unlimited rice. Teka, dadagdagan ko. Yung totoo, no, Yusek, hindi ka namin binubola rito. Dahil nung dumating ka sa Malacanang bilang tagapagsalita ni Pangulo, nabuhayan ng loob yung mga vlogger. Eto na! Yes. Meron kaming kakampi! Di ba? So parang yung mga vlogger ngayon, tikita mo, aktibong-aktibo na. Di ba? Talagang ano sabi ni Yusek Claire? Nakasunod kami lagi. Yes. Nakasabay. Yes. So, ibig sabihin, ikaw yung parang isa sa nagbigay ng moral sa amin Yes. para lumaban. Kasi minsan yung iba nawawalan na ng gana, na panghihinaan na. Kasi nga, nakita mo naman, yung laban nila, puro fake news yung dala. At ngayon, ikaw nandiyan dyan, mas pinapakinggan, kapag ka binabara mo at sinasagot mo yung mga fake news nilang balita. Yun naman kasi yung hindi kasi maganda. Alam mo, para iangat nila yung kanilang iniidolo, kahit mali, kahit gagawa ng mga AI video, fake na mga police blatter, makapanira lang, paano silang patitiwalaan? Paano sila magkakaroon ng kredibilidad? Yung mga ginagawa nilang mga fake news, siya rin na sinasabi ng kanilang idolo. O di lalo nagiging source of fake news. Pagka naman na ibenato mo sa kanila, sabihin mo na fake news sila, hindi naman na maka-counter. Diba? Wala na sila maka-counter-attack eh. Dahil pag sinabi mong fake news, lahat kasi tayo, hanggat maaari, meron tayong resibo. Yun naman ang pinanghahawakan natin. At hindi naman tayo magsasalita dito ng hindi rin backup. Minsan, di ba, ang umamin mismo sila. Nung mga nakaraang administrasyon, nung nakaraang administrasyon, inamin niyang corrupt siya. Inamin siyang mamamatay tao siya. Tama po. Inamin naman niyang babaero siya. Tama po. Hindi naman to gawa-gawa eh. Sila naman umamin eh. Correct. So, pag sinabi nating anak ba ng magnanakaw, sila umamin. Wala tayong magagawa doon. Yan. Alam mo Yusek, yung talagang tama yung sinasabi nitong dalawang kasama ko na simula po nang dumating kayo dito kasi yung sinasabi nila hindi kayo karapat-dapat, masyadong kalokohan yun. Kasi kung matatandaan nyo, tignan nyo naman yung dating spokesperson, si Roque, di ba? Mahilig sa supa, ayaw sa bangko. Gusto ang ano niya, tignan niyo, wanted. Yung dati Yusek nila, babae, nagpapalamas naman ng Osus, di ba? Tatandaan mo yun? Yung ang flavor, vanilla. Dinamay pa ako. pero Ngayon, kita mo, napakatalino, napakagaling, wala, pagdating sa paglalathala ng katotohanan, may resibo. Makikita mo, pagkikising nga ako hindi ako nag-aalmusal, titignan ko agad si Yusek, kontento na ako. Hindi pa tayo nag-uumpisa nito Ay, mga kababayan, hindi pa tayo nag-uumpisa ng tanungan. Dahil talaga ng mga, Tanungin mo na kaya? Tanungin na natin. Tanungin mo na. Umpisa na natin ang Tony Claire. Okay, go. Yusek. Ikaw na mauna. Mauna mo na, ang unang tanong. Seryoso tayo. Yusek Claire Castro, welcome to Bengador. It's my pleasure. It's my honor. Thank you, Karangalan. Unang Dapat tanong. last week pa to. Last week na to Yusek, gusto kong marinig sa isang Yusek Claire Castro itong itong sagot na gusto kong mahanap. At maraming Pilipino ngayon ang nagtatanong sa akin, especially sa amin. And lagi kami nag-aantay sa anong sasabihin ng tagapagsalita ng palasyo. Yusek, binabato tayo ng mga dailies. Let's clarify, dailies. Initira tayo dito sa social media. Ang ekonomiya daw natin ay pababa na. At sabi nila, binibenga ho tayo ng binibenga sapagkat Yusek, dahil daw sa gusot na nangyayari sa mga flood control issues. Yusek, ano pong masasabi nyo dito sa mga bumabanat sa atin? Hindi naman mapapasbalian. Hindi natin mapapasinungalingan na talagang medyo bumaba ang ekonomiya. Bakit? Hindi lang ito dahil sa mga anomalyang flood control projects. Ilang lindol ang bumisita sa atin. Sunod. Ilang lindol yung nagpadapa sa ibang mga lugar sa Pilipinas. Ilang bagyo ang dumalaw
at ayaw natin ng pagbisita nila, malalakas na bagyo, hindi ordinaryong bagyo. Gastos ito. Pera ito. Pondo. Ilang ayuda ang binigay ng Pangulo sa mga naapektuhan. At hindi nagsasawa ang Pangulo na magbigay ng ayuda. Parte ito. Alam natin yan. At of course, may mga anomalya tungkol sa, may mga issues about mga anomalyang flood control projects. Pero, ang tanong dito, kailan ito dapat tutukan? Kung nung nakaraang administrasyon, maraming ghost projects inamin ni dating Pangulong Duterte. 2020 pa, marami ng ghost projects. Nagpa-imbestiga ba siya? Yan. Di ba? Nabanggit na yung pangalang Eric Yap noon. Opo. Nabanggit na. Hindi ba siya pa ang nanakot kay Belgica na parang siya pa ang ididimanda dahil sa sinabi? Tanong natin, nakapagdemanda ba sila dito sa issue ni Eric Yap? Pero bakit pinili ni Pangulong Marcos na ngayon itututukan? Kasi walang tumutok. Walang gumawa. So gusto ba natin na pagtakpan na lang ng Pangulong Marcos Jr. ang nangyayari para bumango ang kondisyon ng Pilipinas? Maapektuhan at maapektuhan to. Bakit? Issue to ng korupsyon. Pero pinili niya, nagkaroon siya ng right decision. Hindi popular, maybe, dahil makaka-apekto sa ekonomiya. But this is the right decision na ginawa ng Pangulo. Maapektuhan na maapektuhan, pero dapat malaman ng taong bayan ano ang nangyari sa pondo, managot ang dapat na managot. Yun. Kasi, Yusek, kita mo naman, si Pangulong Bongbong, yung bang makikita mo sa kanya yung sinseridad, kung paano siyang mag-deliver ng mga mensahe na gusto niyang mangyari. Hindi po yung makikita mo na binobola lang tayo Yun nga yung pagkakaiba nung nakarang administrasyon na presidente at sa ngayon. Si Pangulong Bongbong tahimik, pero meron pong deliver sa tao. Unlike noon na talagang bibilib ka kasi bago sa pandinig at sa mata na may presidente na matapang daw, na nagmumura, na talaga namang galit na galit, yung pala, ningas pugon lang. Alam mo, partner, madagdag ko dyan sa sinabi mo. Tama yung sinabi ni Yusek Claire, tama rin yung sinabi mo. According to the former spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na si Attorney Sal Panelo, ang sinasabi niya doon sa isang TV interview with Attorney Jesus Palces, ang binibida ni Panelo, sabi niya, si Duterte, tinatanggal niya yung mga kurap. Tinatawanan siya ni Jesus Palces. Grabe, partner, makwento ko lang tinatawanan siya kasi kitang-kita ng tao na nilalaglag ni Atty. Panelo yung dati niyang boss na ay pagkurap pala si Duterte hindi pinakukulong. Unlike kay Pangulong Bongbong Marcos, pagkurap itong kontraktor na to, kurap itong politiko na to, pinakukulong. Di ba? Yun ang nakita ng taong bayan ngayon, yung difference ng Duterte administration and ng administration ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil kay Panelo. Yeah. At meron pa ngayon, Yusek baka hindi nyo pa alam. Si Panelo kausap mo yan? Hindi. Kasi Bakit? parang makabongbong makapangulang ng Marcos Jr. Baka nakita naman niya kasi talaga ano yung ginagawa ng Pangulo ngayon. So hindi natin masisisi. Siguro nagpapalabo lang naman sa mga ginagawa ng Pangulo ngayon yung mga obstructionists, mga destabilizers na ang gusto talaga makuha yung posisyon ng Pangulo. Lahat, tingnan natin, ang dami ng ginawa ng Pangulo pero yung ibang itong mga taong ito, parang bulag. Parang ang tagal natulog sa kuweba na hindi alam yung nangyayari sa Pilipinas, na ang Pangulo yung nagtatrabaho. Hindi nagbabakasyon. Hindi pumupunta sa 17 countries or 16 countries. Diba? Na 2 times nag-world tour, hindi ganyan ang Pangulo. So, ito pa, ang gusto kong ipaalam, tandaan natin, yung good governance. Iba yung good governance na salita lang. Iba yung good governance na may aksyon. Ang Pangulo, good governance with action. Kasi ang dami ng good governance, tapos wala namang action. Ay, hirap nun. Dapat good governance with action. Parang Yusek, narinig ko yan, sabi dati. Ang Pilipinas, ginawa kong maganda. Pero Yusek balikan ko si balikan ko si Wang ko balikan ko yung bata mo.